Okay, so hello guys. So now we're going to talk about use effect. Okay? So last nga lesson nag-talk ta about sa use state, no, which is a memory for our component. So if ma-change ang UI, itong mada ang katong mga data nga need niya i-remember, no? Dili siya mahabilin, di sila mawagtang i-refresh. Next is the use effect. So ang kaning use effect class mo na siya sa usa sa React hooks nga atong i-explain. Okay? Now, unsa man use effect? So use effect, this runs side work after render or fetch or timers. So ang use effect is kind of similar siya sa, for example, no, mo siya side effect ba? Example na, mukaon ka. So, ikaon nimo unsa may metabo sulod, malugab ka as a side effect. So, sa ato pod is murantag code, then side effect pwede ta makarun pa gyud. Wait. I-run na tong code. After mo run ang atong code, pwede ta makarun og additional code. Na. Or, siya ang mauna og dagan, then kato na ato ang main nga code. So, mo siya og extension ba? So, mo siyang use effect. So, it's a pretty cool hook and it's very much used sa kanang timers, which is very sakto ra pod sa itong buhaton karon. So, to open balik. So, delete to pag last time. So, nanatay button dire na karon mag-create og another button dire nga ipindot yun sa start. Mo start siya og count or mo add sig iyaha. Na. So, 5 every 1 second. So, 5, 6, 7, 8. Nya itong i-stop, muhunong po siya. Okay, mora na to ang buhaton. Okay, so atong buhaton karon is mag-create ta diri og another. So, ato na sang i-import diri Mr. si Mr. Use Effect. Si use effect ato siya gamiton. So, karon na natay kuan diri na natay use state. So, mag-create na po ta og use state pero para sa button nga naa diri. Kaya dapat i-click na to ato nga button, dapat kuan man siya kanang mura gali siya switch. And then ang switch is naman siya duha ra ka state which is true and false. So mo na tong buhaton. So mag-create diri og const nya. Kani atong variable is mo na siya mag-determine if ang ato abang timer nag-start ba or naghunong. Then we can say that by if our button is running na. And then mag-create og function para mo set sa is running. So siya may tig start, siya may tig on and off sa atong is running variable. So expected nga since duha ra kasi itong gamiton, true and false raman, so that is going to be a boolean. So, okay, so ang initial value sa itong boolean or kaning is running is going to be false. So again, ang kaning is running, the same rin siya sa inaning pag. So what na to? Let is running equals false. So the same na siya ano. So kani siya. Muna yung initial value. So afterwards, magamit ta sa use effect. So inani ang syntax sa use effect. Okay, so use effect and then mag-create ta diri og parenthesis. Nesud sa parenthesis is an arrow function. Okay. Uy, nabutang. So arrow function siya and then comma murag bracket. Okay? So kung unsa tong code nga ibutang diri, mura na siya once. Once siya mo run. And then kani nga part sa square brackets, this is the dependency sa to ang use effect. So kung magbutang ta dira og variable, every time ma-change ang kato nga variable, mo run ang ato ang code diri. Okay? So sa ato ang case is ganahan ta nga mo run ang ato ang code if ma-change atong is running variable.
So ako lang siyang i-enter para tumupad ako. Now, mo na itong ipadagan nga code diri. So first is ato siyang i-check. Okay? Ato i-check nga if wala nagdagan na to ang timer, wala ra sa tay buhaton. Di ba? So if is running, wait, ato lang siyang ibutangan ta na siya og exclamation mark para ma-negate ang iyang value. So ma-false siya if wala siya nagdagan. Wala sa tayo buhaton. We're going to return. We're going to stop. Okay? If not running, then we do nothing. Simple. Okay, but if we are running, mag-create na ta sa tong timer. So natay set interval every 1000 millisecond niya atong gamiton ang kaning ato ang set count nga function para usbon ang atong count plus 1 every 1000 seconds. So natay duha ka function nga introduce mo to si set interval and then clear interval. So sa set interval mo to timer, mag-start sa timer. And this is clear interval mo to move stop sa atong timer. Okay? So but first we need to have variable para mo kung gali mo siya makatrack sa tuang timer. So ato lang isuot sa tong ID ng variable. Yeah, equal set interval. Yeah, suit sa set interval is arrow function. Ito na to siya og kuan. Okay natin arrow function. Yung suit sa arrow function is mo na tong tawgon na to ang atong set count nga function. So set count, so the set count, okay, mag-create tag arrow function dire. Okay, so atong buhaton is atong old or maybe atong latest nga count atong plusan. Latest count plus 1. Na. And then let's do that every 1000 milliseconds. No? Run this effect whenever we run this effect every 1000 seconds, or to be specific, run this ano lang plus 1 sa latest nga count every 1000 milliseconds, or ato lang ipa-simple every 1 second. There you go. Then after na is para mahunong po ni siya tanan natay clear interval. So we're going to return arrow function and then just clear interval and of course ang atong ID. So since ato siyang gi-store diri sa atong ID nga variable, that means pwede na nato gamiton as an argument sa atong clear interval para yang stop ang atong counter. Stop counter. Stop the counter. Start the counter. Simple lang, di ba? Okay? Now after na is we need to have another button para ma-change niya itong is running a variable niya. If ma-change itong is running a variable, mura niya ang kaninga code. Okay, so let's create another button. So ubos lang nilang duha, create another button. So on press, atong tawgon na to ang use effect, or kato si set is running. Let's set is running to not is running. And then there is ato ang kuan sud aning text. Okay, so sud sa atong text is mag-create a ternary operator para atong i-compare, no? If atong is running
is true, then ang iyang text sa button is stop. Else, it's going to be a start. Ito ba? Okay. Okay, so na natay start dire nga button. Now, we're going to press this. Okay? So, i-press na to. So, false man ni siya initially. So, walay may tabo. No? Pero once nato siyang i-click, ang is running may mo siyang true. So, iyan ang start. Sige, so ako siyang buhatan na. Start. Okay, 1. Dara, ni buhat na siya sa kaninga code. 5, 6. Niya, ako man notice that everything is nag-depend gali sa kaninga variable. So, every time ma-change na siya, nato ibuhaton. So, mura po natong gibuhat diri. Even atong ternary operator, so, mo po ang purpose. So, ito siyang stop, no? As you can see, since is running is now true, ang message atong stop is ay ang message ato ang button text is stop siya. So mo yung gigamit po. Now, kung ato siyang ipinduton, no? So kanina din itong ipadagan. It's going to clear the interval. So yang stop ang pag plus, and then since is running is now false, iya din tong usbon ang button text into a start. Na. Tara. So that's a very simple way para makita ninyo ang use effect. Okay, so that's it for the use effect. Hopefully nakagets mo. And the next use effect is we're going to learn how we're going to create our own components. Okay, that's it. Thank you and bye bye.